calling all pala utangs in the house. Don't worry, I'm not judging. Kasama po ako dyan, guys. At yung mga palaging nagtataka kung bakit hindi sila ma-approve sa mga ina-apply ang mga OLA, especially yung mga legit at yung may mga magagandang offer. This video is for you. Kung gusto nyo maintindihan yung mga dapat natin ginagawa kapag marami tayong mga utang, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at maiiba tayo kasi hindi po OLA yung pag-uusapan natin today. But this video is dedicated daw sa mga mare at pare natin dyan na marami pong mga OLA ginagamit. Basically yung mga maraming utang or may utang. I hope that with this video, yung mga palaging reject dyan, maintindihan nyo kung bakit kayo palaging reject at kayo makapagplano kung ano yung pwede nyong gawin para hindi na kayo reject in the future. Pag-uusapan natin yung mga credit score tsaka mga credit report nyo dyan, mga mare. Ano ba yung credit score? Yung credit score it's like a measurement that represents how credit worthy we are. The score is calculated by credit bureaus or special accessing entities sa CIC. We'll get to that later, guys. Please refer to this picture para maintindihan nyo kung ano yung meaning. Meron siyang range. Depende sa range, then nagiging very bad, poor, fair, good, very good, excellent ka. Yung credit score na yan is a representation kung dapat ka bang pautangin ng isang OLA o hindi. Your credit score is calculated by credit bureaus or special accessing entities sa CIC or Credit Information Corporation, which is a government body that collects our information as a borrower. Lahat po ng inuutangan nating mga legit, they are required to be submitting entities dun sa CIC kasi kailangan nilang i-report kung naging good payer ba tayo, naging delinquent, or what not. Pero yung pagiging accessing entity naman, meaning tulad sa mga bangko, na yung nakikita nila kung yung mga info natin, kung naging good payer ba tayo, we need to fulfill certain requirements para bigyan sila ng authorized access sa mga ganyang information. Anyway, so that's too technical. Balik tayo sa ating credit report, credit score, and whatnot. There are many things that affect our credit score, of course. And isa na dyan sa pagbabayad ng bills natin on time, hindi natin sinasagad yung lahat ng mga credit line natin, credit limit natin dyan. Utang only what you can handle. And then, regularly check your credit information. Kasi pag palagi mo yung chine-check, doon mo nakikita, si ganito pala, na-late ako, kaya ganito, bumaba yung credit score ko, so anong pwede kong gawin? Ba't lumabas to sa credit report ko? Hindi naman ako umutang sa ganitong company. Malay mo, diba? And then, what are the things that can hurt your credit score are not paying on time, applying for a lot of debt. So, pag sinabay-sabay mo yung lahat ng applications mo, ayun, pwede kang hindi ma-approve. Kaya one at a time lang, mga best. So, kung meron ka mga unused na mga credit cards, gamitin mo lang for like pang pay bills, pero wag mo i-close kasi yun, nakaka-affect yun. But, isang guide lang, guys. This is something that everyone should be aware of. It's so sad na hindi pa to masyado siniseryoso because we always have this notion na walang nakukulong sa utang. Pero guys, this is also for our benefit kasi the more we understand kung where we stand, kung kamusta ba yung ating credit score, kamusta ba yung ating credit report, at least nagagamit natin to for our future needs. Nalalaman natin kung ready ka na bang magkaroon ng credit card, ready ka na bang magkaroon ng bahay, housing loan, ready ka na bang magkaroon ng auto loan. Kung palagi kang reject, at least maintindihan mo, ganun pala. So, ano yung gagawin ko para maging maganda yung credit score ko para eventually pasok ako sa mga magandang financing companies. So, guys, it's good na ngayon meron po tayong tinatawag na Lista app that can both be downloaded from Google Play or from iOS. Si Lista, guys, hindi po siya nagpapautang. Walang loan sa Lista. But Lista has a special arrangement with CIBI. CIBI is a special accessing entity. It's a credit bureau. Meron po siyang access sa CIC. At si CIBI, siya po nagka-calculate ng ating credit score. Meron ding TransUnion, guys. But I tried requesting for a credit report from TransUnion. Sinunod ko naman yung kanilang mga instructions. Wala akong response na natanggap. Kaya ito yung Lista. It's the easiest way for you to get your credit report or your credit score. Meron din sa akin Mukasa, guys. But Mukasa charges $299 and I don't like Mukasa. So, mas prefer ko si Lista. Again, si Lista hindi po nagpapautang. Dati, as a promotion, nag-offer po siya ng Insta loan, but that is a one-time thing to get people using Lista. But Lista is a budgeting tool to help individuals monitor our spending
habits. So, through the Lista app, makaka-request tayo ng credit report natin because it has a partnership with CIBI, and CIBI is a special accessing entity dun sa CIC. It's a credit bureau, kaya si CIBI nakaka-calculate po ng ating credit score, which is based sa mga reports na mga info natin as borrower na nasasabit sa CIC or Credit Information Corporation. CIC naman guys, hindi po siya nag-create ng report, hindi. Repository lang siya. Basically, database lang siya ng ating mga report na yan. So yung Lista app guys, it has been very helpful kasi when I download the app, when I requested for my credit score, nasa poor ako guys. At doon ko na intindihan, doon ko nalaman na si One Hand pala, tsaka si Tala. Sila yung isa sa mga companies na naka-report na delinquent po ako. Kaya sabi ko, sad naman. Doon ko nalaman guys na dapat yung mga OLA na nagsasubmit po sa CIC, dapat siniseryoso natin at inaalagaan natin yan. Kahit na hindi natin sila gusto because masyado mataas yung interest nila, pero as much as possible guys, i-close natin yung mga utang natin dito kasi nagsasubmit sila sa credit report. Basta doon ko siya naintindihan ng dahil sa Lista app. Nakaka-excite guys na every 3 months check ko yung credit report ko kasi binabantayin ko nga baka, di ba guys, nagre-review ako ng iba't ibang mga OLA sa channel. So, di ba, malay ko baka may OLA na dyan or may mga hindi na, may mga ano dyan na ginamit yung aking information. At least if I'm aware, pwede ko siyang i-dispute para matanggal sa aking report kasi hindi ko naman record yun, di ba? At least alam ko kung sino-sino mga OLA yung dapat alagaan dahil sila yung mga nakaka-affect sa aking credit score. Nakaka-excite guys because after 1 year, I'm so happy naging fair na yung aking credit score. So nakaka-encourage siya na pangalagaan natin yung ating record as a borrower kapag meron tayong nagsuserve as guide. From time to time, si Lista may mga pa-promo na kapag maganda yung credit score mo, then siya na mismo yung magpo-prompt sa'yo na pag nag-get ka ng credit score, sila na rin yung parang maghahanap, magma-match sa'yo sa mga credit card companies na pwede mong applyan. But of course, that does not guarantee na ma-approve ka. Kasi approval still depends on the credit card company. So, buti naman ngayon, dahil dun sa marketplace ni Lista, meron po siyang list of credit card companies na pwede nyong subukan. But I suggest mas maganda na subukan mo sila if meron ka ng existing credit card that you can use as a reference. Aside from the basic eligibility, yung credit score mo ay nasa 700, which is good. At wala ka masyadong utang. That's just a tip guys that I learned over the years. Guys, it does not guarantee na ma-approve ka na lang na ma-approve nito, but at least it helps you understand where you stand at kung alam mo kung where you stand, alam mo kung paano i-deal yung mga finances mo, yung spending and borrowing habits mo. Let you go, mag-shoutout tayo sa ating mga avid followers dyan. Shoutout sa kay Marks Chris. Huwag ka nang magtampo, kaya isa-shoutout na kita. Pero alam mo, appreciate ko talaga na palagi kang nanonood dito sa channel. Shoutout sa kay Quinn. Thank you for always being here. At last but not the least, kay Eric Manipon. So, thank you so much guys for always tuning in. Hindi po tayo puro utang dito, but rather debt management na rin. Making sure na alam natin kung anong meron, anong nangyayari, what to expect kapag tayo gumagamit ng mga online loan platforms, anong magiging effect nito sa ating future financial decision. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to guys. Kung meron ako nakalimutan banggitin or if you wanna say something else about this, leave a comment. I hope to see you again on my next vlog. Bye!